Ang alamat ng sanggol sa gubat. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa gilid ng makapal na gubat ay may isang alamat na kinatatakutan ng lahat. Ito ang kwento ng sanggol na umiiyak sa gitna ng gabi. Isang gabing madilim at malamig, narinig ni Aling Marta ang iyak ng isang sanggol sa labas ng kanilang kubo. Sa kabila ng takot, lumabas siya upang tingnan kung sino ang umiiyak. Habang lumalapit siya sa pinagmumulan ng iyak, biglang tumigil ito. Bumalik si Aling Marta sa kanilang kubo, ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niyang muli ang iyak, mas malakas at mas nakapanlulumong tunog. Binalot ng takot si Aling Marta kaya't napilitan siyang balikan ang gubat kinabukasan kasama ang ilang kapitbahay. Habang lumalalim sila sa kagubatan, natagpuan nila ang isang lumang balete. Sa ilalim nito may isang maliit na libingan na natatakpan ng mga damo. Nang hinukay nila ito, tumambad ang isang maliit na kabaong. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang pangalang Maria Clara, 3 buwan gulang. Ikinuwento ng isang matandang taga-baryo na si Maria Clara ay anak ng isang dalagang nagpakamatay matapos siyang talikuran ng kanyang kasintahan. Inilibing ang sanggol sa ilalim ng puno ng balete upang hindi magambala ang kaluluwa nito. Simula noon, tuwing sasapit ang kalagitnaan ng gabi, maririnig ang iyak ng sanggol mula sa gubat. Ang mga lumalapit dito ay hindi na muling nakababalik. Sinasabing ang kaluluwa ng sanggol ay nanghihingi ng hustisya at pag-aaruga na hindi niya naranasan noong nabubuhay pa siya. Isang gabing tahimik, nagpasya si Aling Marta na magdala ng gatas at laruan sa libingan ni Maria Clara. Dahan-dahan siyang lumapit at iniwan ang mga dala sa harap ng maliit na kabaong. Biglang humina ang iyak ng sanggol at naramdaman ni Aling Marta ang malamig na hangin na parang niyayakap siya. Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo na hindi na naririnig ang iyak ng sanggol. Si Aling Marta lamang ang nakakaalam ng buong pangyayari at ang kwento ni Maria Clara ay naging babala sa lahat, na ang kaluluwa ng mga inabandona at nakalimutan ay mananatiling naglilibot, naghahanap ng kapayapaan. Simula noon, naging kaugalian na ng mga tao sa baryo na alagaan ang bawat batang isinisilang upang hindi na muling maranasan ang nakakatakot na alamat ng sanggol sa gubat.